Natatawa ko. Si Laila de Lima, gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw naabsuelto siya. Dedemanda daw niya at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Kasi parang kinoach daw. Yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga witnesses na sila daw ay tinuruan. Yun ang gustong ipalabas o palabasin ni de Lima. Alam mo, eto naghahamon na rin tayo. Hindi naman ako hindi ko naman hahamunin i-demanda tayo rito kasi madadamay siya tolerante. Hinahamon ko si siyempre, siya yung manager eh. Hinahamon ko si Laila de Lima na i-demanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Unang-una, ang lakas ng loob nitong si Laila de Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo teka muna. Miss de Lima, sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng ginipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Di ba? Noon. Oo. O ano nangyari? Di ba absuelto? O di wrongful prosecution ka rin? Hindi ba ikaw ang nagdemanda ng case development ng plunder kay Mrs. Arroyo? O ano? Wrongful prosecution ka rin? O, nakasweldo eh. O, hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema, hindi mo sinunod? O, di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. O, di ba? Di ba umamin ka that you violated the law by committing adultery? O, so wag ikaw ang frauds na magmamalinis at sasabihin ikaw ay biktima ng biktima ka rin eh. Ilan ang pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. O, di ba? Delikado. So, wag kang ganyan, ma'am. Gawain mo yan eh. Wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko, i-demanda ka, sabi, wag na. Kasi ganun na nga yung tsura, di-demanda mo pa. Kawawa naman. Hindi, yung mukhang malungkot. Wala naman sad siya. Wala naman akong sinasabi. Diba? Pero attorney, what if ituloy nga? Anong mangyari ngayon? Okay. Sasabihin mo. Eto. Para hindi ka na manghula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Aguirre ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Etong sinasabi niyong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasabog na Believe It 19. Believe it or not, ha? Believe It 19. Ano yung Believe It 19? Madam. Madam de Lima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from UPOR to NBI. Nilipat mo. Inkomunikado. Ayaw mo pabisita sa pamilya, ayaw mo pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo eh. Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado? Madam Laila de Lima, ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw, nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid. At nagkaroon ng power play, nilagay
ko sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hala. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Wala pang Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi ba sumusulpot sa Horizon? Ha? Nagbabala ka palang mag-senador noon. Bago sasabihin mo, kaya ikaw ay nag-manufacture ng witnesses, this very same witnesses, ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses na to. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa iyo. 2013 o 2014 pa lamang. Real talk yan. Yes! Hindi ka pa, siguro nag-entertain ka na mag-senador pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala kundi sa Davao si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. Okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number 2, noon pong yan ay nagsalaysay. Video po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maapi. Neutral yan. Walang kinakampihan yung Public Attorney's Office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of Undersecretary of the DOJ. Independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng DOJ ay lagi naglalaban sa korte. So hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAO ang DOJ. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang kumuha po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre, yung mga abogado ng PAO, mga career officials. O paano namin i-coach yan? O, sabihin nyo nga, o. So, go ahead ma'am, i-demanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit magpa-lie detector test ako, kahit sabihin kong mamatay na buong angkang ko, magsumpaan tayo ron, sabihin nyo rin. Yung salitang yun, mamatay na buong angkan mo, kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead ma'am, make our day. O, sana naririnig nyo ako, marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay now Congresswoman and Prosecutor Laila de Lima na ignore ang TRO ng Supreme Court o nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman, magpapabiktim ka ngayon. Go ahead, sige. Ilabas po natin ang katotohanan, ma'am, sa hukuman. O, sige po. Go ahead. Hihintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Eh, bahala siya. Paano paglalaki ang problema? Di ba, may kasabihan? How can you face your problem if your problem is your face? Pero talagang ibang klase na talaga itong republikang ito eh. Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda.